May mga mangilan-ngila na pumapasada pa rin sa Commonwealth Avenue sa Quezon City sa gitna ng isinasagawang national o nationwide strike ng ilang transport group. Pero dahil bawas talaga ang kanilang kita mula ng magmahalang langis, baka raw magtigil pasada na rin sila. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Commonwealth, si Mobile Journal Fatima Baduria. Fatima. Kaunti ngayon yung mga pasahero dito sa Pilcoa Terminal sa Commonwealth Avenue. Kumpara kaninang umaga, mas konti na talaga yung pasahero ngayon. At may mga dumadaan pa naman na mga pailan-ilang jeep at bus. Pero ang iba, simula kanina, napapansin natin na natatagalan silang maghintay ng mga ruta na kailangan nilang sakyan. At kwento nga ng konduktor na nakausap ko kanina, konduktor ng bus, hanggang 2 biyahe lang daw yung ginagawa nila dahil magastos nga raw sa gasolina. Yung mga kinikita nila ay napupunta lang din daw sa gasolina. Ito, pakinggan natin ang pahayag niya. Ayan, hindi siguro nag-play pero nabanggit nga nung nakausap natin konduktor kanina na hanggang 2 lang daw talaga yung kaya nilang magbiyahe dahil hindi raw talaga kumikita. Kumpara dati na nakakapag-fees sila ng mga 1,000 pesos ay ngayon 500 pesos na lang daw at kailangan daw nilang pagkasyahin yan sa pang-araw-araw nila para lang daw maka-survive. At hindi lang sila, pati daw yung mga darter ay apektado rin dahil kakaunti yung mga bumabiyahe na jeep dito ngayon dahil sa transport strike. So sila kasi umaasa lang sila kung magkano yung maibibigay sa kanila ng mga jeepney drivers. So nabawasan din yan. At kwento nga kanina nung nakausap ng partner, swerte pa raw kung mabibigyan sila ng 100 pesos sa isang araw na yan at yun yung kailangan nilang pagkasyahin. Kumpara dati na mas malaki-laki naman yung nauuwi nila. At kaninang umaga nga, nagsagawa rin ng rally dito sa Pilcoa yung mga ilang miyembro ng transport group na nagpera. Kaninang umaga yan at panawagan nga nila na alisin yung value-added tax at yung excise tax para naman gumaan-gaan yung presyo ng gasolina at talagang makapamasada sila nang wala masyadong iniisip sa kanilang kita. At para rin makatulong sa mga commuter ay nagpadala rin ng mga libreng sakay yung Land Transportation Office at Department of Transportation. So, pero pa ilan-ilan lang din yan, tsambahan din kung makakasakay dito yung mga pasahero. At sa ngayon, kung makikita natin, ayan, merong mga jeep dito sa tabi natin. At magaan yung lagay ng trapiko dito sa Commonwealth Truck. Although kakauwi pa lang din talaga yung mga pasahero sa ngayon sa update. Dati umabot 100, 200 ngayon. Mataas na Swerte naman kasandaan Wala pa may sandaan? Wala pa. Wala naman po kinikita maski operator. Sa biyahe po namin, wala nangyayari. Minsan, isang biyahe lang ginagawa namin. O 2. Opo. Pahirapan po, walang kinikita. Fatima, nakikita ko dyan sa Commonwealth, ang magkabilang panig, ay napakaluwag ng daloy ng trapiko. Gaano ba kahirap para naman sa mga pasahero na makahanap ng masasakyan? Sa ngayon, kaya pa naman dahil nga kakaunti lang din sila at may mga pailan-ilan na dumadaan. Ang iba natatagalan lang talaga na mag-intay doon sa ruta na kailangan nila. So, iilan-ilan lang din kasi yung mga jeep na dumadaan per ruta. So, yun, nag-aantay sila ng ilang mga minuto lang naman sa ngayon. Fatima, baka pwede mo kaming iikot dyan kung saan ka nakapwesto. Baka naman may makausap tayong driver dyan at pwede nating kumustahin ang kanyang biyahe. Sige pa, subukan natin, papakita ko sa iyo yung lagay dito. Ayan, merong mga pailang-ilang pasahero. Ito, merong bus dito, Tanong natin si Kuya. Kuya, kumusta ang biyahe? Kumusta ang biyahe nyo ngayon? Maganda. Ano ba talaga? Maganda o pangit? Pangit po. Bakit po? Oo, kumusta pong kita nyo ngayon?
Oo. Pang ilang ikot nyo na ba to? Ilang ikot ang gagawin nyo ngayong araw? Okay. Salamat po. Ayan, Pops, no? Meron ding mga ibang dito, mga jeep, no? Pero meron silang mga sakay, Pops. So, ayan. Makikita Ayun. natin, Pops, no? Kaunti lang din talaga yung mga pasahero pa sa ngayon. Hindi pa rin siguro rush hour, Pops, eh. Oo. Fatima, sa isang araw, ilang ikot ang kailangan nila? Ilang pasada para maiuwing magandang kita? Pops, dun sa nakausap ko kanina na konduktor, no, sabi niya, hanggang 2 lang daw talaga yung ginagawa nila na ikot. Kasi nga, pag mas marami raw silang biyahe, mas mataas din naman yung kakainin na gasolina. Pero paiba-iba sila, tulad nitong kakakausap ko lang na konduktor ng bus, sabi niya, pangatlong ikot na raw nila ito. So, depende rin, no, kung gaano kataas ba yung kinikita nila. Oo, Fatima, doon sa kinikita nila, sapat ba yun para maitawid ang pang-araw-araw ng kanilang pamilya? Yun nga, Pops, nabanggit sa atin na talagang sinisiksik nila para magkasya. Anyway, kailangan lang daw talaga nilang makasurvive. Natanong ko nga kanina yung konduktor ng bus kung paano sila kumakain ngayon. Kakaunti lang yung kita nila. Ang sabi nila, buti naman daw mabait yung mga bus operator at nabibigyan sila ng libre pagkain. Yun lang daw, doon na rin sila nakikikain, Pops. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Fatima Baduria.